Alright, so now, dear master teachers, we are down to half of the non-classroom observation indicators. Naubos na natin yung pakita kanina, yung objective 2, 4, 6, 8, 9. So ngayon naman po ay yung remaining 5. Objective number 10. So what are the contents of this objective? Ano ang hinahanap sa atin? Eto po siya. So objective number 10, we should show how we collaboratively work with colleagues to evaluate the design of learning programs. So, ang tutok naman po dito ay ang mga learning programs to develop knowledge and skills of learners at different ability levels. So, yung ating mga diverse learners. So, tayo dito, ang MOV natin is more than 2, but then ang hinihingi, isa lang. So, hindi na lang po kayo dito kung ano yung applicable para sa inyo. So, here is minutes of the faculty meeting. So, ito po, kumuha tayo ng copy sa ating secretary, faculty secretary, and then ipinakita natin dito yung minutes. Ayan. So, ano bang focus dito? Dapat we work collaboratively with colleagues. So, dito sa minutes, sa mga di ba kapag may mga faculty meeting, kadalasan pinipreside dito ng MT or the master teacher is the one who lead. Ayan po, pakibasa na lang. Then, this is the time to evaluate yung mga learning programs implemented sa school. So, ayan po yan. So, kadalasan, as master teachers, ang na-evaluate natin is yung mga how differentiated instruction was implemented or did by the teachers during classroom observations. Ayan. So, ito po yung mga naka-red. Yung naka-red dyan. Excuse me po. Yun yung one of the things that highlighted the given objective. Ayan. So, pakipost na lang po nitong video. Mahirap kasi basahin sa isa. So, you can have this if you want. Okay, paki-message na lang po ako sa description ng video na to. Nandun po yung link. And then ito naman po yung performance monitoring and coding form. So again po, itong mga MOVs natin ay sample lamang po Hindi ko po sinasabi na ito po ang gayahin din ninyo mismo. This is just a sample to help you kung nahirapan kayo mag-isip kung ano yung mga pwede nyong ilagay na MOVs. So ito po ang pwede. So just pause this and take screenshots. Okay. Then annotation. Nakalagay po dyan. Ayan. So, yan po. Yung ating objective number 10. So, pwede na natin ipasok ng objective number 11 kasi medyo madami-dami pa. So, ipakita naman natin ang content ng ating objective number 11. So, ito po yung hinahanap dyan. Reflected on and evaluated learning environments that are corresponsive to community context. So, ang MOV natin dito ay papakita ay yung minutes of consultative meeting with parents. So, usually po, during general meeting o yung ating mga meetings with the community or parents, then ako po nagsama dito ng survey programs. Kasi once may mga activities tayo, sometimes bibigay kami ng survey program or ng mga survey. So, ito po yung minutes of meeting. So, kadalasan po talaga, master teachers, kailangan natin dito, yung ating mga secretary is talagang nakadetail talaga or nakagawa ng mga minutes. And which is, nakakagawa naman talaga po sila. So, ito po siya. Please, pause na lang po itong video. So, andito po yung mga learning programs or activity programs school na mga na-implement namin. Yan po. And I know kayo po, ba naman dyan, i-edit nyo na lang po ito. Then, i-attach yung mga pictures. Yan. Please pause this video kung gusto nyo pong i-screenshot. Then, open forum. Then, prepared by the faculty secretary. Ayan. I-highlight na lang po sa mga minutes. Then, ito naman po, another one is yung tinatawag nating survey programs. Yan po, ng mga learning programs or school programs na in-implement sa school. So, makikita nyo po dyan ito ay isang survey. So, again po, you can take this video, screenshot po. That's all.